Hello and welcome po ulit dito sa Tuesdays with Dr. Dex. Ngayon naman po, gusto ko lamang pong mas maging open sa inyo at magkwento na noong nag-lifestyle medicine ako, ang pinaka-target ko talaga ay ang mas maging maayos ang kalusugan ng pamilya ko, lalo na ng parents ko. Ang tanong, Doc Dex, naging successful ka ba? O eto, halika kayo, sana makapagbigay ng kaunting inspirasyon sa inyo. Alam po ninyo sa katotohanang bagay, nung ako ay nag-lifestyle medicine, nung kumuha ko ng lifestyle medicine, marami sa mga batchmates ko, mga kaibigan ko sa medisina ang tumaas ang kilay. Maraming mga mentors ko ang nagsasabi sa akin na hindi ka para dyan. Hindi dapat yun yung ginagawa mo. Dapat doon ka sa conventional lang na track na residency at hindi ka nag-aaksay ng oras. Hindi dapat na pag-ganyan ka lang kasi sayang ka, kasi may utak ka. Kasi dapat pang internal medicine ka at maging subspecialized ka. Pero hindi nila nagigets na I had to go out there and be with my family. Kasi hindi naman mapapasweldo or yung ipapasweldo sa akin sa residency ay hindi sasapat sa pangangailangan namin ng pamilya. That's why I went into lifestyle medicine. Kinailangan ko ng pera, kinailangan kong rumakit ng mga duties, kinailangan kong gumawa ng ibang mga bagay, mag-business at mag-start ng own practice para mas kumita at matulungan yung pamilya ko noon. And then, yung aking journey sa lifestyle medicine, merong isang pasyente na nagsabi sa akin, doktor din siya, na yung ginagawa ko bilang isang nutritionist dietitian na nare-referan ng mga pasyente on diets ay lifestyle medicine. So, I went into lifestyle medicine at nagdire-diretso ako doon. Pero, mas naging personal para sa akin ang lifestyle medicine nang makita ko mismo sa pamilya ko yung epekto nito. O, ito yung kwento. Mother ko, diabetico siya. Naka-medications yan. Hindi kami masyado nakapag-focus sa kanya nitong mga nakaraang buwan, mga taon. Kasi nga nagkasakit yung father namin. Mas inalagaan namin yung father namin noon. Pero ngayon nga na wala na po yung father namin, mas nakafocus kami sa healthy mommy. Nag-decide kami ngayon na mas maging intentional. So, ang ginagawa namin, in-apply namin yung lifestyle medicine principles, mas maraming gulay, mas plant-based yung pagkain, mas maraming phytonutrients. So, ngayon, ang ginagawa namin, tinanggal namin unti-unti yung processed foods, mas nagluluto kami ng mga simple pero mas healthy na mga pagkain. At ito yung resulta namin sa katulad ng mga pasyente namin na ginagamot using lifestyle medicine. Inaayos yung pagkain, inaayos yung lifestyle. Sa monitoring po namin, bumababa yung sugar levels ng mother ko hanggang sa dumating yung point na kailangan na namin tanggalin yung medications kasi bumabagsak talaga yung asukal niya at nagkakaroon siya ng pagkahilo, mabuwa yung pakiramdam niya. So ngayon, nung natanggal na namin yung medications, mas panayon yung tamang pagkain, mas panayon yung tamang lifestyle, mas gumaganda ang pakiramdam niya. Hindi ko naman sinasabi na reverse na agad yung diabetes niya kasi nga, it is too early to tell. Pero may chance na for remission. At higit pa doon, mas energized siya, mas alive siya, mas nakakapag-enjoy siya ng oras with us. Kasi nga, ang kwento, hindi na siya nahihilo. Hindi na nagkakaroon ng pagbagsak ng kanyang blood sugar kasi to the point na bumaba yung blood sugar niya sobra-sobra from dati kasi nagto-200, nagto-300 siya. Pero ngayon, kapag nagfa-fasting blood sugar, nasa mga 90s to 100s na lang, walang gamot. Kasi nga, tama yung pagkain at tama rin po yung aming mga ginagawang paggalaw. So, dito sa experience na to, sa mga pasyente, ako rin mismo natututo. So, ako mismo, hindi ko naalagaan masyado yung sarili ko kasi nga ang dami kong ginagawa. Nag-72 kilograms ako. Pero sa ngayon, nakaya kong ibaba siya to 62 at ngayon, kaya kong laro-laruin yan to 64 to 65. Hindi ito fad diet, hindi ito kung ano-anong crash program, pero dahil lamang ito sa tamang pagkain, tamang exercise at habit tracking. So dito rin sinasama ko rin yung pamilya ko sa journey ko. Nagiging accountability partner ko yung aking ina habang minomonitor po namin yung kanyang asukal at minomonitor ko rin yung aking sarili ko. At ngayon pati mga kapatid ko nagsisimula na rin sa kanilang health journey. At dito natin nakita yung tunay na essence ng lifestyle medicine. Hindi lamang siya tungkol sa diet plans, hindi lamang siya tungkol sa exercise schedules. It is about giving families hope, giving patients hope. Kasi kapag nagbago talaga ang lifestyle ng isang tao, damay ang buong pamilya. Nagiging domino effect ito. Mas nagiging masayang kumain ng sabay-sabay, mas healthy yung choices natin sa mga pagkain at sa buhay at sa mga exercise, mas supportive ang environment. Kaya naman para sa akin, lifestyle medicine is not just professional knowledge. It is more personal. It is family. It is more about how you treat each other. Nakita ko sa sarili kong nanay na posible na makontrol talaga ang mga sakit. Nakita ko sa sarili kong katawan na kaya pala. Hindi ito instant, hindi ito magic, pero sustainable ito. At lagi nating sinasabi na sa mga pasyente natin,
kung ano man ang ginagawa ko sa pamilya ko, gagawin ko rin po sa inyo. Kaya naman ito ay para din magbigay ng inspirasyon sa mga taong gustong kontrolin ang kanilang mga sakit sa pamamagitan ng tamang lifestyle. Kasi nga, maraming mga sakit na nakukuha sa uri lamang ng pamumuhay. Kaya kinakailangan i-reverse lang din natin yung uri ng pamumuhay natin. Pero hindi sa pagbibigay ng false hopes. May mga kaso na pwedeng makontrol, may mga kaso na hindi kayang makontrol. So paano? Kung mayroon kang mahal sa buhay na mayroong diabetes o iba pang mga chronic conditions, baka ito na ang push para samahan mo siya sa lifestyle change. Kasi minsan, hindi lamang gamot ang pinakamalakas na reseta. Minsan, pamilya. Share mo ito, baka ito na ang magiging spark ng pagbabago sa pamilya ng iba. At kung meron kang gustong itanong tungkol sa inyong kalusugan o gusto lamang ninyo pag-usapan at gusto po ninyong matapik dito sa Tuesdays with Dr. Dex, pwede po kayong mag-email sa amin sa tuesdays.drdex@gmail.com. So see you next Tuesday. Ingat!